Good day everyone, I am Bea Quintas Bacali and I will discuss my topic. But before that, I have a game here. So I call it Test Your Knowledge and name these images. So first is si Lord Buddha. Next is si Jesus Christ. Third is si Lao Tzu. Fourth is si Tirukural. Fifth is si Mahatma Gandhi. So, sila po yung mga nagsabi sa 5 principle of violence. So, mamaya po is madidiscuss ko nga po kung ano nga po ba yung gusto nilang iparating or gusto nilang sabihin. So, I will formally introduce to you my topic, which is the GMRC teachers as an agent of nation building and sustainable environment. What is the role of a teacher in environmental education? The teacher is the representative of the society who inculcates moral percept in the development of the country. Great attention has to be paid to education and learning, as well as good morals, and nobody is more suited to assist in the process than the humble teachers. So, alam naman natin na ang mga teachers ay napakalaki ng kanilang naitutulong sa atin, lalo na sa ating pag-aaral. Dahil sila nga ang nagtuturo kung ano nga ba yung mga magagandang asal, kung paano nga ba natin ititreat ang mga tao na nasa paligid natin. So, the way tayo na mag-treat sa kanila is natututunan natin yon dahil sa ating pagpasok sa school and sa environment po na meron tayo sa ating paligid, di ba? Natututunan po natin yon the way po ng nakakasalamuha po natin sila. So, yung mga teachers po is tinuturo po nila yun sa atin para po alam natin kung paano nga ba tayo rumispeto sa ibang tao. And then, ang teachers din po, kahit na po sila na po yung napapagod dahil nga po sa mga ugali na mayroon tayo, is sila pa rin po yung umiintindi at tinuturuan pa rin tayo na kung paano nga ba tayo gumalang, rumispeto, at magkaroon ng mabuting asal. We have a 5 principle of non-violence. So, first is hatred cannot be conquered by hatred. Hatred can only be conquered by compassion. So, sinabi yan ni Lord Buddha. So, sinasabi po dito na kahit anuman po yung karanasan or karahasan na nangyayari sa inyo is hindi po maganda na gumanti ka sa ibang tao nang may magkaroon ng mga hidwaan. Kailangan po pag may mga nangyayari po is kailangan nyo pong mag-usap. Kailangan nyo pong magkaintindihan, ipaliwanag kung ano nga ba yung nangyari. Hindi yung dahil gusto mo, ganyan gagawin mo na, hindi po. Kailangan po matuto tayong makinig sa kanilang explanation para po malaman din natin kung ano nga po ba yung gusto nilang iparating or gusto niyang ano nga ba yung nararamdaman niya. Kailangan dapat tayo is meron din tayong awa sa ibang tao at matuto tayong umintindi sa iba. Next is sinabi naman po ni Jesus Christ, if somebody slap you on the left cheek, turn to your right cheek also. So, sinasabi po dito ni Jesus Christ na kahit sampalin ka man po ng kasamaan ng iba is kailangan mo pa rin humarap sa kanila at ipakita sa kanila na hindi mo sila kagaya, na hindi kanila kagaya, na alam mo na kailangan mo silang intindihin at ipakita mo na yung kabutihan. Kasi ang kabutihan doon lang natin magkakaintindihan ang bawat tao. At malalaman nila, ganun pala yung ganun pala yung ugali niya. So, kailangan nating maging mabuti sa isa't isa. Kasi, kahit na inaway ko na siya, hindi pa rin siya gumaganti sa akin. Parang ganon. So, kailangan dapat nating matutunan yung salitang kabutihan and respect para sa ating sarili at sa ibang tao. And pang third is, I respond to those who do well to me. By goodness, I also respond to those who do evil to me by goodness. So, sinabi po yun ni Lao Tzu. So, ibig sabihin lang po nito na kahit na gawan ka man ng mabuti at hindi mo alam kung ano nga ba yung intention nila is kailangan mo pa rin ibalik sa kanila kung ano nga po yung kabutihan na ginawa nila sa'yo. Or kung giwan ka man ng kasamaan, is kailangan ang ipakita mo pa rin is yung kabutihan mo. Kasi nga, ang kabutihan mo is hindi yan masusuklian ng kahit na ano. And alam naman natin na ang pagiging mabuti sa ibang tao is alam natin na by the is magkakaroon din tayo ng blessings. And para rin
po, hindi tayo tulad ng ibang tao na hindi po nila iniisip yung kabutihan or hindi po sila nakakapagtulong sa ibang tao is kailangan po natin ng kabutihan. So, by that po is kahit nagawan ka man po ng masama, ipakita mo pa rin is kabutihan para po mas maging aware sila. Parang ganun. And next is, if somebody lives a life of non-violence, he need not perform other religions acts because non-violent living itself is the highest form of being religious. Sinabi yan ni Sirukal, the Tamil Instructional Book of Poetry. So, sinasabi dito na mas maganda daw na mabuhay ng walang mga kasamaan na nangyayari or walang mga violence na nangyayari sa iyong paligid or wala kang ginagawang kasamaan. Kasi nga, pag wala kang ginagawang ganun is maganda pong mabuhay kasi hindi ka na mai-stress, hindi ka na mapapahamak or hindi ka na mapapaisip kung ano nga pa ba yung pwedeng mangyari sa iyo or hindi ka na magiging masama sa ibang tao. So, kailangan mo maging mabuti sa ibang tao, lalo na sa iyong mga kapwa, kasi nga, pag pinakyatan mo sila ng mabuting kalooban is, bibigyan ka rin nila or susuklan din nila ito ng kabutihang asal. So, kailangan is, hindi tayo nagiging masama sa ibang tao. So, kailangan nating maging helpful, matulungin, magalang, may respeto, para din tayo ay irespeto din ng ibang tao. And lastly, sinabi naman ni Mahatma Gandhi, there is no such powerful weapon than compassion. Tama nga si Mahatma Gandhi. Ang awa is hindi lang po ito tungkol sa ating damdamin, kundi sa awa din natin sa ibang tao. Kasi nga po, marami tayong mga taong nakikita sa paligid. Diba naaawa tayo sa kanila? So, kahit na anong man yung gawin natin is meron pa rin tayong guilty sa ating puso. And alam naman natin na maraming tao ang soft-hearted, na may mangyaring masama lang sa ibang tao is nakukonsensya ka na. Kailangan, lalo na pag may mga matatanda, diba? Kailangan mo silang tulungan. Diba? Nagiging soft-hearted yung puso mo. So, hindi lang tungkol sa pakiramdam yung awa, kundi nasa ating paligid din, and nasa atin din na tao or paano natin ito ipapakita sa ating mga tao or sa ating environment na meron tayo or ginagalawan natin dito sa mundong ito. Next is kindness. Children learn their first lesson of kindness by being kind to animals. So, alam naman natin na marami sa atin ang nagiging mabait sa mga hayop. Lalo na sa ngayon na andito tayo sa mundong ibabaw, 'di ba? Ang daming favorite natin mag-alaga ng mga hayop. Ang mga hayop kasi hindi natin alam, minsan sila pa yung tutulong sa atin para tayo ay iligtas sa mga kapahamakan. Like sa mga aso, 'di ba? Yung mga aso natin minsan pag tayo kasama natin or napamahal, napaalaga, 'di ba? Pagkasama natin din magkakaroon ng halimbawa lang aksidente, 'di ba minsan sila pa yung tutulong sa atin para i-save tayo. Then sa kanila ay yung buhay pa nila yung kanilang hahayaan na mawala. So, kailangan alagaan natin yung mga hayop, i-treat natin sila kung paano natin i-treat yung mga tao na nasa ating paligid. Kasi yung mga hayop din is may mga buhay din sila. Hindi lang porket animal sila is ganun-ganun na lang. Hindi. Kailangan i-treat din natin sila the way na i-treat natin ang ating mga tao sa ating paligid. Kailangan meron din tayong pagmamahal na ibigay sa mga hayop na nasa ating paligid. And you can be kind in all your responses to other people by the way you think, talk, and have. So, di ba, maraming way tayo na pagpapakita ng kindness. Like sa pagtutulong sa ating mga matatandang gustong tumawid, di ba? Kailangan tulungan natin sila, hindi tayo humihingi ng kapalit. Basta kailangan lang tulungan natin sila. Yun na yung pagpapakita natin ng kindness. And for example, pa rin sa bahay, di ba? Pagtutulong natin sa ating mga magulang kung paano nga ba maglinis, tinutulungan natin sila paano nga ba
gawin yung mga household chores para sila ay hindi na din mahirapan or sa ating pakikipag-usap. 'Di ba? By the way na pagiging kind natin is meron tayong po, ganon. May paggalang tayo lalo na sa mga matatanda, mga dalaga man or matanda or mga bata is meron pa rin tayong way ng paggalang na po at opo. Yun yung pagpapakita natin ng kindness and yung pagiging matulungin natin sa iba't ibang way na meron tayo sa ating puso or sa ating paligid. Lastly is empathy, the ability to sense other people emotion coupled with the ability to imagine what someone else might be thinking or feelings. So, alam naman natin ang empathy is ito yung people's emotion. So, lahat naman tayo is merong iba't ibang emosyon. Merong malungkot, may masaya, may happy, may galit, parang gano'n. Diba, iba-iba tayo ng emosyon. Like, for example na lang, sa mga kakasama mo na mga kaibigan mo, 'di ba? Hindi mo alam or hindi mo alam kung sino nga ba yung may problema sa kanila. Pero the way mo sila na tignan or the way mo sila na i-observe is makikita mo na mayroon silang problema. So, by that na observation mo sila is nakikita mo sa kanila na may problema nga sila. So, gusto mo silang tanungin, parang ganon yung pagiging empathy. And sa other people naman po is through observation. Makikita natin yan sa kanilang mga mata or sa kanilang mga kilos. Sa kanilang kilos is makikita mo sila na malungkot, 'di ba? Alam naman natin na ang mga tao is minsan pag tulala sila is meron silang mga problema or meron silang iniisip na hindi nila masabi or minsan is kinikimkim na lang nila. So parang ganun yung pagiging empathy. So kailangan lahat ng tao or lahat ng nasa paligid natin is meron din tayong pakiramdam or minsan intindihin na lang natin sila kasi nga minsan may mga problema sila na ayaw nilang sabihin. So, yun lamang po at maraming salamat. Thank you po sa pakikinig.